Magandang gabi mga manonood. Ito si Mother Jo at welcome to Mother Jo's Corner. Dito lang siyempre sa Kuya Prof TV. Ako po ang inyong bagong makakasama tuwing Biyernes ng gabi. Bago po natin ituloy ang discussion sa araw na ito, unahin na po muna natin ang shout out for today. Salamat sa aking mga supporters, kay Kuya Prof TV, kay C for Love, David Marie, Tetel Raet, Rosemary Envido, and Bags Rivaraet. For today's discussion, mga mahal kong manonood, ang topic po natin ngayon ay the 1-minute praising. So, ito po yung second secret natin to becoming a 1-minute manager. Yun nga po yung tinatawag nating 1-minute praising. Sa 1-minute praising, ito po yung ating pag-uusapan. So, kung maaalala natin sa mga previous slides natin, may dalawang nag-uusap. So, yung sinasabi doon, after the 1-minute manager done with the 1-minute goal setting, so, he would stay in close contact to his subordinates. May dalawa siyang paraan para matutukan niya yung employee niya. Number one is yung observing the activities very closely. So, tututukan niya ano ba yung ginagawa, paano ba ini-implement ng empleyado yung kanyang trabaho. And also, he made the employee keep detailed records of the work progress. So, sinasabi po dito na dapat ang bawat empleyado, meron siyang recording ng mga to-do list niya. Para at least doon nakikita niya na saan na ba siya ngayon, ano na ba yung nagawa niya, ano na ba yung hindi pa niya natatapos. So, sinasabi rin dito na help people reach their full potential. So, para sa isang employer o sa isang manager, tutulungan niya yung empleyado niya na ma-reach niya yung full potential niya. Hanggang saan ba yung kakayahan niya. Paano niya gagawin yon? By catching them doing something right. So, kasi in some organization daw, mapapansin natin na yung mga empleyado, they spend most of their time na catching their employees doing something wrong. Tapos kapag nakita nilang mali yung ginagawa, so yun, either napapagalitan or eventually bumabagsak yung performance na nawawala yung kakayahan ng tao na maipakita yung galing niya. So, until eventually nga bumabagsak yung performance nito. So, ano yung nangyayari, no? What will happen if the manager catches the employee doing something right? So, dito, sinasabi na that is when the manager should do the 1-minute praising. So, yun nga, yung manager, titingnan niya yung bawat empleyado niya, tama ba yung ginagawa nila, in the right track ba ito? Kung nakita niyang tama naman, pinipraise niya ito. So, sabi nung kausap niya, how would the manager do that? When he has seen you that you have done something right, he comes over and makes contact with you. That often includes putting his hand on your shoulder or briefly touching you in a friendly way. So, tinatap lang sa shoulder, tapos sinasabi na okay yung ginawa mo, he makes contact, it's brief, but he lets know how once that we are really the same side. So, nandun sila sa the same boat, the same side, tama yung ginagawa nila, and he looks you straight in the eye and tells precisely what you did right. So, specific kung ano yung sinasabi niya at pinararamdam niya na tama yung ginagawa mo. I don't have to wait for an annual performance review to be acknowledged. Specify exactly what the employee did right, and the manager should be sincere and familiar with what the employee is doing. So, sinasabi po dito ng employee na nag-uusap, sabi niya, hindi niya kailangan na yung annual performance review o tinatawag nating PA, di ba? Usually, 6 months or 1 year, merong performance review, performance appraisal, tapos dun mo palang malalaman na mali pala yung ginagawa mo o tama yung ginawa mo, na nakatulong pala yung ginawa mo. So, hindi niya na kailangan hintayin yung 1 year na yon para ma-acknowledge siya. So, at lastly daw, yung manager, dapat consistent siya sa paggawa niya ng 1-minute praising. So, when we say consistent, ang sinasabi rito nung nag-share, he will praise me if I am performing well and deserve it even if things are not going well
for him elsewhere. So sinasabi rito na kung alam ng manager na tama yung ginawa niya, ina-acknowledge siya. Sinasabi na okay yung ginawa niya. Na kahit pa sabing itong manager na to, hindi maganda yung experience niya sa isang department o sa isang team na mali yung ginawa o bad mood siya for that day. Pero since alam niya na tama yung ginawa niya, sinaset aside niya to. Kumbaga walang tinatawag na damay-damay. Kung bad mood siya sa lahat. So kung bad mood siya sa isang part ng araw niya, sa part niya na tama yung ginawa niya, pinipraise naman yung ginawa niya. I know he may be annoyed but about other things, but he responds to where I am. Yun na nga, kung nasaan state siya ngayon, kung okay ba siya, maganda yung team na ginawa ng team niya, maayos sila. So, hindi ito nagiging, kung bad trip siya, hindi ganon. So, at na-appreciate daw yun ng empleyado, nakasama na nga siya doon. Sabi nung kausap niya, si young man, doesn't all this praising have to take up a lot of the manager's time? So, tinatanong sa kanya kung buong panahon ba, buong oras ba ng manager wala nang ginawa, kundi i-praise siya ng i-praise kasi maganda yung ginagawa niya. So, ang sagot niya, hindi. Remember daw, you don't have to praise someone for a very long time for them to know you noticed and you care. So, sabi rito, hindi naman minuminuto, oras-oras, or araw-araw, ipipraise siya na tama yung ginawa niya. So, ang sinasabi dito, it usually takes less than a minute. So, 1 minute lang, or sabi natin saglit lang. That's why I called a 1 minute praising. Sabi nung kausap niya, bakit? So, because siya daw, yung employee, at yung manager, may iba pang mga pamamaraan para malaman kung maganda yung ginawa niya, na praiseworthy yung ginawa niya. Paano yon? You can review the data. Diba? Kaya tayo nagsasubmit ng mga reports natin sa mga boss natin, mga sales figures, mga expenses, para nare-review yon. So kung titingnan natin yung presidente ng kumpanya, yung general manager ng kumpanya, o mga directors ng isang kumpanya, hindi sila araw-araw nakatabi sa'yo para tingnan kung ano yung ginagawa mo. Ang nalalaman lang nila kung tama yung ginawa mo kapag ni-review nila yung mga records, yung mga sales figures, yung mga expenses. Doon nila malalaman kung tama o mali yung ginawa ng isang empleyado. Sabi rito, is he always trying to catch you doing something right? So, palagi daw mang tinatry na, dapat makita kung tama yung ginagawa mo. So, sabi niya, hindi. Nangyayari lang yon kapag sa start ng trabaho. Kunyari, siya, nung bagong hire siya, nung ginaguide pa lang siya. So, tiningnan kung tama ba yung ginagawa niya. So, or kung nagsisimula pa lang dun sa project, kung ano man yung project na ginagawa. So, hindi ito palaging nandun siya nakabantay sa inyo, sa team nyo o sa department mo. Basta nag-meeting na kayo, nag-usap kayo, ito yung direction nyo, ito yung goal nyo, and you are the same boat, on the same side, sinasabi kanina. So, iiwan na kayo. So, si manager, nandun na lang siya nagre-review ng mga figures. So, the 1 minute praising works well kung tell people upfront that you are going to let them know how they are doing. So, ipapaalam mo sa kanila na, ito yung gagawin ninyo, ito tama yung gagawin ninyo. So, kumbaga, napag-usapan na ninyo sa simula pa lang. Tapos, kung nakitang okay naman, sa simula, nagagawa nyo ng maayos o tama, yung goal nyo, iisa kayo ng tinitingnan na goal. So, tapos, ipipraise people. Ipipraise nyo immediately kung nakitang may tama. Then, tell people what they did right. Be specific. Nakapag-deploy tayo ng 10 tao ngayong araw na to. Ito yung target natin, na-meet natin, very good. So, specific. Hindi yung, very good kayo kasi marami kayong na-hire or ito yung ginawa nyo, hindi specific kung ano yung tamang nagawa nila. So, yun yung sinasabing hindi effective kapag ka nag-praise ka. So, dapat specific ka. So, isa pa, tell people how good you feel about what they did right and how it helps the organization and the other people who works here. So, yun, may iparamdam mo sa kanila, may tama mo sa kanila. No, alam mo ba, dahil nakapag-deploy ka ng 10 tao, so na-feel
up agad yung kakulangan na tao dun sa ano na yon, sa department na yon. Dahil doon, nakakilos sila ng maayos, nagawa rin nila ng tama yung trabaho nila kasi kumpleto sila sa tao. So, specific at yun nakatulong sa buong organization. So, yung sinasabi dito. So, another, stop for a moment of silence to let them feel how good you feel. Di ba kapag tinatap ka ng boss mo sa shoulder, tapos konting silence, so ipaparamdam sa'yo na masaya ako sa resulta ng ginawa nyo. Very good, parang ganun yan. Then, i-encourage mo sila na, sa susunod, tuloy-tuloy nyo lang yung performance nyo, maganda yan. So, yung employee, kapag ka ganun, maganda yung nararamdaman nila, lalo silang gaganahan magtrabaho. So, yun, importante yung praising. Then, yun nga, shake hands or touch people in a way that makes it clear that you support their success in the organization. So, shake hands para maramdaman nila na, kami, importante kami, na nakatulong kami sa kumpanya. So, yun lang po. Ganun lang po kaiksi ang ating 1-minute praising. So, susunod po, abangan po natin yung 1-minute reprimands. So, para kung paano itong makakatulong sa inyo. So, yun lang. Sana nagustuhan niyo yung discussion natin for today. Please like, share, and hit the notification button para lagi kayong updated sa mga vlogs ko. Salamat! Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.